Ang pagtayo ko dito ngayon ay patunay na kayo ang aking tunay na lakas. Automatic fire ang ating napakinggan, Ron. Nagsimula umano ang opisyal na record ng hostage situation alas 9 ng umaga, bagamat meron po mga conflicting report na alas 8 pa lang pasado yata ay hawak na ng hostage taker ang bus. At ito po ay huling araw na po sana ng mga turista mula may nakikita tayong, ano itong usok na lumalabas doon? Ha? Ayan na, binato na yung tear gas, Seth. Mukhang tear gas ito, Seth, na pinasok sa loob ng bus. May nakikita tayong usok na lumalabas mula sa mga putak na bitara. Ayan, sunod-sunod na putok. Muli, nagdapaan na naman. Ating mga kamay, sunod-sunod na putok. Yan, Seth. Hysterical nga yung pamilya ng hostage taker. Pero matapos nga dalhin itong kapatid ng hostage taker sa MPD, ay muli... Standby lamang, Sen. Standby ka lamang dyan, Sen. Ating balikan si Ron Gagalak sa pangyayari ngayon doon sa gilid mismo mga kaibigan ng bus kung saan po nagkaroon ng putukan. Nasa pintuan, Ted, yung tao, nakikita mo, nakalabas na yung kalahati ng kanyang katawan. Nagkaroon ng sunod-sunod na putukan matapos na bato yung tear gas sa loob. At nakita na lamang natin yung bahagi ng katawan ng tao na yon na lumabas doon sa may unahang bahagi ng pintuan, Ted. Nilalapitan siya ngayon ng isang SWAT. Bala, isang cellphone at isang panaksak. Pinakapsakan ka. Ito nakahiga na dito sa may pintuan. Hiniga na nila at napakasama ng itsura ng pagkakatama dito. Mukhang tingin ko, mukhang sniper ang dumalik.
balita mga kapamilya ang pagkumpirma ni Ron Gagala kanina na 2 ang kumpirmadong patay sa mga hostages na nanggaling po sa loob mismo ng bus. Bagamat meron pong mga nakaligtas kanina na hindi na po kinakailangan pambuhatin nagkusapang nakababa ng bus. Malungkot po ang balitang ito na kumpirmadong meron nga pong mga namatay na mga hostages. Sa ilang sandali, na sarili ko lang ang aking inalala, pati ako ay napag-isip din. Talaga bang hindi na magbabago ang pamamahala natin dito?